Good day mga kabataan na airsoft. Bali magpapak na ulit tayo ng unit ngayon. Pinipilit nating makagawa ulit ng mga videos ng pagpapak natin. Kasi dito mga nagdaang araw may mga nagsisipag order sa atin na hindi natin nagagawa ng video reviews. Kasi nga medyo busy tayo nitong mga nagdaang buwan. Kapakarami nating ginagawa. Ito meron tayo dalawang unit dito. Ito yung C2A. Yung C2A nito ay unit to ni Sir James Clemente ng Zamboanga City. At ito namang WE Glock 19 Gen 5 ay unit naman unit na naman to ni Sir Ronet ng Cebu. Grabe ito si Sir Ronet. Ito si Sir Ronet, kung mapapansin niyo sa mga nagdaang video natin, panay kasama yung pangalan niya sa mga YouTube uploads natin kasi nakakarami na talaga ito si Sir Ronet. Hindi ko na mabilang yung mga unit na in-order nito. Ngayon ito naman yung in-order niya, WE Glock 19. Ang dami niya ng collection ng gas blowback airsoft pistol. Parang buwan-buwan na binibili ito si Sir Ronet eh. Ngayong September ito yung napili niya, yung WE Glock 19. Ayan. Ayan o. Sa loob nga ng box niya, ito yung sticker natin. Tsaka yung kanyang owner's manual na ini-scan. I-scan mo yung kanyang QR code para makita mo yung manual ng WE Glock 19 na to. Tapos ito naman yung kanyang magazine. Double stock yung magazine niya. Tapos ito naman yung unit mismo na Gen 5. Ang Gen 5 ay merong ambidextrous na slide stop. Ayan. Kabilaan siya para sa left-handed yan. Pwede mo na siyang ma-access. Sa Gen 4 dito lang siya sa left side. Pero sa Gen 5 nga, left and right na siya. Tapos ang kanyang magazine release, pwede mong ilipat dito sa may right side kapag ka left-handed ka. Sa part naman ng kanyang slide, pa-curve yung pinakadulo ng kanyang slide. Meron din tayong Gen 5 na FS kung tawagin, o yung may front serration. Ito yung may serration siya dito sa harapan. Ito yung serration na sinasabi. Pero ito hindi siya FS version. Pero Gen 5 siya. At wala siyang front serration. Tapos ayun pa rin yung kanyang railings na pwede mong paglagyan ng iba't ibang klaseng accessories tulad ng flashlight o weapon light o laser. Pwede mong ilagay dyan sa railings na yan. Tapos meron siyang dalawang klase na backstrap. Ito yung medium tsaka large na size. Para kapag ka masyadong maliit yung grip niya para sa palad mo, pwede mo siyang ilagay dito sa likod. Yan. Gaganyan siya, ilalagay mo siya dito. Tapos meron tong pin na pwede mong gamitin sa backstrap mo. Yan yung ilalagay mo dyan. Ngayon, titimbangin naman natin itong WE Glock 19 Gen 5 ni Sir Ronet kung gaano nga ba siya kabigat. Insert natin yung magazine, tapos wala pang nakalagay na bibis dyan. Yun, bali tumitimbang siya ng 720 grams ang timbang ng WE Glock 19 Gen 5 na to. May kabigatan rin siya. Hindi pa siya umabot ng 1 kilo. Ngayon, ayun yung isa sa mga kagandahan sa Glock model. Hindi talaga siya pinapaabot ng sobrang bigat. Kasi yun yung nagpapaganda ng handling niya. Sa lahat ng Glock, mapa-firearms man yan o airsoft, plastic yung kanyang frame. Ang magazine naman ng WE Glock 19 ay meron siyang 22 rounds na magazine capacity. Bali kasya pa yung isa sa kanya. Kung ipipilit natin, kasya pa yung pang 23 rounds. Pero hindi na natin kailangan pilitin yan o punuin. Kasi kailangan natin mag-lockdown dyan para yung kanyang loading nozzle ay makakapag-feed ng maayos. Kapag punong-puno kasi yan, hindi siya mag-feed na maayos. Ngayon, dito naman tayo magtungo sa C2A ni Sir John Clemente ng Zamboanga City. Ito rin yung isa sa pinaka bestseller natin pagkadating sa spring type airsoft pistol. Kasi nga, itong C2A na to ay kamukha ng S2D. Sa ngayon kasi wala rin tayong available na S2D. Napakarami na naghanap sa atin na S2D. Pero hanggang ngayon wala pa rin tayong makakuha S2D sa supplier natin sa China. Kasi nga, wala pa raw silang gawa, wala pang stock sa manufacturer mismo, kaya wala tayong makuha. Ngayon, ito nga yung C2A, kamukha to ng S2D. Ilan sa mga kagandahan ng C2A na to, powerful din siya kumpara sa ibang spring type airsoft pistol tulad ng K35DA, ng K117DA. Mas malakas tong C2A na to. 0.20 BBs din ang ginagamit natin dito sa mga spring type airsoft pistol. Meron din siyang railings dito sa ilalim, tapos metal din ang kanyang slide, ang kanyang frame, metal lahat siya, pati yung kanyang grip mismo, metal din yan. Wala siyang grip cover. Ang kanyang internal parts ay gawa naman yan sa hard plastic. Ang kanyang magazine ay gawa rin yan sa metal. Ayan o. Nilagyan natin ng bala to para ready for testing natin yung C2A ni Sir John Clemente ng Zamboanga City. Meron din siya ditong palaman na round bar sa kanyang grip. Ito yung nakakapagbalanse ng bigat ng upper slide tsaka ng kanyang frame. Ayan yung nagpapabalanse dyan sa kanya, yung kanyang round bar na nilalagay ng manufacturer dyan. Tapos ang kanyang barrel ay gawa yan sa plastic. Pero meron siyang metal sleeve dito sa kanyang harapan. Ayan, metal yan. Pero yung kanyang overall barrel ay gawa na yan sa plastic. Pati ang kanyang internal parts, yung piston o yung pump na kilala natin, gawa rin yan sa plastic. Isa sa mga nagiging issue ng mga spring type airsoft pistol yung kanyang piston. Madaling nasisira. Pag nasira yung kanyang piston, nabibiyak na yun, hindi na natin siya makikasa, hindi na siya makakapag-pump kasi
yung pinaka-stopper na kanyang piston ay nababali na. Para maiwasan natin yung mga ganun pangyayari, ang gawin nyo lang ay huwag nyo siyang hayaang nakakasa ng matagal. Halimbawa, kinasan yung ganyan, tapos kinabukasan nyo pa ipuputok, ayun yung isa sa nagiging dahilan ng pagkasira ng piston na yan. Ang magazine naman ng C2A natin ay merong 11 rounds na magazine capacity. Kasya pa sa kanya yung pang 12 pero hindi na natin kailangan punuin yan kasi kapag pinuno natin, hindi magpipid na maayos yung C2A natin. Ngayon, timbangin naman natin itong C2A na ito. Tingnan natin kung gaano siya kabigat. Ngayon, insert na natin yung magazine niya. May bibis na kasama yan. Yun, bali tumitimbang nga ng sakto na 600 grams yung C2A natin. Mahigit siya sa kalahating kilo. At syempre, mas mabigat tong ating Glock 19 kasi nga, gas blowback yung Glock 19 na yan. Pero ito, tumitimbang siya ng 600 grams. Maganda na rin itong kabigat para sa spring type airsoft pistol kasi mahigit na siya sa kalahating kilo. I-check naman natin yung size ng C2A tsaka ng Glock 19. Ito yung diferensya ng kanyang sukat. Mas malaki yung C2A kumpara sa Glock 19. Pagdating nga sa real steel o sa firearms, isa sa mga paborito ng mga responsible gun owner to yung Glock 19 kasi nga balance yung laki niya. Hindi siya sobrang laki at hindi siya sobrang liit. Nasa gitna siya ng standard size tsaka ng subcompact size kasi nga compact size tong Glock 19. Kaya paborito sila ng mga responsible gun owners. O yan, balik ko chrono test na natin tong C2A ni Sir John Clemente ng Zamboanga City. Tignan natin kung gaano nga ba siya kalakas. Unang putok. 192.1 185.0 182.7 185.8 178.0, medyo sumayad. 181.3 183.6 183.0 184.8 184.1 183.7. Ubos ang bala. Ayan, bali nagre-range siya ng 180 to 195 FPS. Ito yung lakas ng C2A ni Sir Clemente ng Zamboanga City. Dito naman tayo sa WE Glock 19 Gen 5 ni Seronet ng Cebu. Si Seronet na pinakasuki natin sa lahat ng suki. Unang putok. 343.4 339.5 330.8 332.4 326.2 324.4 321.6 319.6 315.5, medyo nagdadrop na siya. 315.2. Yan, bali nagre-range nga siya ng 315 to 330 FPS. Ayun yung lakas ng WE Glock 19 Gen 5 ni Seronet. Ngayon, check naman natin kung mag-open slide ba siya kapag ka naubusan ng bala. Yun, open slide na siya kapag ka naubusan ng bala. Yun mga kabataan Airsoft, bali na ipack na nga natin yung unit ni Seronet ng Cebu at ni Sir James Clemente ng Zamboanga City. Bali papadala natin sa kanila to para ma-enjoy na nila ang kanilang mga laruan. Paano ba yung mga kabataan Airsoft? Maraming salamat sa panonood niya. Pasensya na kayo at matagal tayo hindi nakakapag-upload at di pa tayo makagawa ng mga kakaibang video tulad ng pagbabasig ng mga bote o kung ano-ano pa. Pero pipilitin natin makagawa ulit kapag ka wala na tayong gaanong ginagawa. Paano ba yung mga kabataan Airsoft? Maraming salamat sa panonood nyo. Bye-bye!